Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong salitang nananahan sa iyong kaibuturan ay dinala sa sinapupunan ng Birheng Kalinis-linisan nung tanggapin niya ang mabuting balitang hatid ng anghel at siya'y lukuban ng Espiritu Santo bilang iyong tahanan. Katulad ng mahal na Birhen, matanggap nawa naming mapagkumbaba na sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Seol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ng Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang Panginoong Diyos ay darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoon Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya't pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit
sa Diyos ni Jacob. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Magsitayo po ang lahat. Halina susi ni David, binubuksan mo ang langit, upang kami ay masagip. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya. Sumasayo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." Paano mangyayari ito, gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin ng good afternoon. At Biyernes, bago ang Pasko ng pagsilang ng Panginoon, narito po tayong lahat muling nagpapasalamat sa ating mapagmahal at mapagbigay na Pong Jesus Nazareno. Bigyan natin siya ng palakpak ng papuri at pasasalamat. Mas malakas na pamaskong palakpak para sa Kanya. Ilang araw na lang, Pasko na. Ilang araw? 5 araw na lang. Kaya pakitanong ang katabi ninyo, anong gusto mong pamasko?
Wow. Sabi nung katabi mo, ay salamat, may nagtanong din. Lagi na lang ako ang nagbabalot, lagi lang ako bumibili. Wala pang nagtatanong sa akin kung anong gusto kong pamasko. Naniniwala ba kayo na ngayong Pasko meron tayong matatanggap na aginaldo? Amen. O pasalamatan na natin ang Panginoon sa aginaldong darating ngayong Pasko. Kaya ang tanong, anong gusto mo ngayong Pasko? Tayo pag tinatanong tayo, anong paboritong sagot natin? Ano ang paboritong sagot ng isang taong tinatanong, anong gusto mo? Anong sagot? Kahit ano. Ikaw nang bahala. Yan ang sagot natin lagi. Pag tinatanong ka, anong gusto mo? Kahit ano. Alam niyo, nung kami nag-aaral pa sa seminaryo, meron po ako hindi makakalimutang isang pari. Yung amin pong teacher, alam niyo, sinasama niya kami, kapag magmimisa siya sa labas, nagsasama siya ng seminarista, ng estudyante. Kami excited, gusto namin. Bakit? Kasi alam namin, pagkatapos ng mesa, ililibre kami. Pakakainin kami sa labas. So excited kami ngayon. Palit-palitan, 2, kayo munang 3, kayong 2. Pero buti na lang, nasabihan ako nung kaklase ko. Sabi niya, pag ikaw ang sinama ni Father at tinanong ka niya, saan mo gusto kumain? Huwag mo sasabihin na, kahit saan po, kayo na pong bahala. Pag sinabi mo yon, ang sasabihin niya sa'yo, umuwi na tayo. Buti na lang natimbrihan ako. Kaya nung ako na ang sinama, sabi niya, Hans, saan mo gustong kumain? O di tinuro ko kung saan. At nung kami po ay umu-order na, pagtapos niyang umorder, nakita niya ako, kinuha ko yung tissue nung restaurant, yung may logo. Sabi nung teacher ko, anong gagawin mo dyan? Father, souvenir. First time ko lang dito. First time. Kaya simula nun, pag nilalabas niya ako, tatanungin na niya ako, Hans, saan ka pa hindi kumakain? At doon niya ako dadalhin. Pagkatapos umorder, kukunin niya yung tissue. Sabi niya sa akin, itago mo na. 5 taon sa filosofiya, itinago ko lahat ng tissue na yon. At ang sabi ko sa sarili ko, pag ako naging pare. Pag ako naging pare. Minsan, ang Diyos, hindi naman naniningil ng binigay niya sa iyo eh. Yung mga taong gumawa ng mabuti sa iyo, yung mga taong tumulong sa iyo, minsan hindi naman sila nanunumbat. Although meron namang minsan iba nanunumbat talaga. Pero mas marami pa rin yung hindi nanunumbat. Hindi sila naniningil. Tandaan niyo po ito, ang bawat kilos ng kabutihan ay unique. Every act of charity is unique. Hindi mo na mauulit, pero pwede mong ipasa sa iba. God is not asking you to pay it back. Just pay it forward. Just pay it forward. Kaya, nung tinatanong niya ako kung anong gusto ko, ngayon, ganyan din ako. Di ba kayo kung minsan, ikaw naman ang magbabayad. Ikaw pa ang magtahanap kung saan mo gustong pakainin sila. Di ba nakakapagod minsan? Mas masarap yata minsan kasama yung pag tinanong mo anong gusto, sasabihin kagad. Kaya ngayon, bago kayo umuwi, sabihin niyo kay Lord, ulit kung anong gusto mo. Sabi sa ating unang pagbasa, huwag mong iyamutin ng Diyos. Sinabi ng humingi ka. Para siyang isang magulang. Di ba tayo pag isang taong mahal natin, mahalaga sa atin, gusto nating ibigay yung isang bagay na magpapaligaya sa Kanya. At yun daw yata yung tunay na nagbibigay. Ibigay mo yung bagay na magpapaligaya sa Kanya. Hindi lang yung magsasatisfy ng gusto mo. Bibigyan ko sila sapagkat ang sarap sa pakiramdam. Bibigyan ko sila sapagkat ang saya-saya ko. Hindi lang yun. Charity is not about yourself.
Isipin natin, ito ba ang kailangan nila? O ito lang ang gusto ko? Ito ba ang magliligtas sa kanila o ito ang magpapasikat sa akin? Ito ba ang makakatulong sa kanila o ito ang magpapaangat sa akin? Kaya ang gusto ng Panginoon sa ating unang pagbasa, kaya siguro siya medyo nalungkot, medyo nayayamot na. Sinabi ko nang humingi kayo. Huwag kayong kung saan-saan at kung kani-kanino lumalapit. At worst, huwag kayong dumidiskarte ng mali. Sa akin kayo humingi. Sa akin kayo lumapit. Huwag nating galitin daw ang Panginoon. Yung galit na yun, huwag niyong isipin na negative, kundi yung isang parang ama na natatakot siya na kung saan-saan, kung kani-kanino kang hihingi, sa huli, magkakasala ka, masasaktan ka lang, masisira ka lang. Ako ang tatay mo, sa akin ka humingi. At tandaan ho natin, siguro sa taon na ito, kung babalikan ninyo, marami pa tayong hinihingi kay Lord. Ilang kaya sa inyo dito? Ang hanggang ngayon, ilang linggo na, ilang buwan na, siguro ilang taon na hindi pa ginagawa at binibigay ng Diyos ang matagal mo nang hinihingi sa Kanya. Pero sana, huwag mong kalilimutan. Tignan mo yung sarili mo. Matagal na nga niyang hindi binibigay. Pero hindi mo namamalayan, meron siyang matagal na ring binibigay. Yan ang katibayan ng pananampalataya mo. Tingnan mo, wala pa, hindi pa, pero nandito ka pa. Amen? At yun sana'y huwag nating kalilimutan na habang tayo ay tinatawag ng Diyos, nasa proseso pa siguro yung hinihingin natin. Nasa tamang proseso pa siguro. Malamang marami pa rin tayo ditong natanggap na, kahit meron pang hindi na ibibigay, for sure, mas marami pa rin tayong dapat ipagpasalamat na binigay at ginawa na ng Diyos sa atin. Minsan, sa iba-ibang nga lang na panahon, sa iba-ibang paraan. Kaya muli nating narinig sa ating ebanghelyo, ano ang sabi sa huling bahagi? Walang hindi mapangyayari ang Diyos. Marami tayong gusto. Katulad ni Maria at Jose. Siguro ang gusto lang naman nila magpakasal. Ang gusto lang nila magkaroon ng sariling pamilya. Ang gusto lang nila maging magulang. Pero binago ng Diyos ang gusto nila. Nang dumating ang anghel, ibinalita ang mabuting balita. Binago ng Diyos para sa isang mas dakilang biyaya. Sometimes, your disappointment is God's perfect appointment to you. Kaya nga pa nagdadasal tayo at parang ang sagot sa atin ay no. Bakit ganun, Father? Nagsisimba ako, biyernes-biyernes, halos araw-araw, nagsiserve pa ako. Bakit parang laging ang sagot ay no? Tapos doon sa kapitbahay kong laging nang-aaway, parang laging yes. At parang baligtad. Bakit doon sa ibang tao na gumagawa ng masama, parang laging yes? Bakit ako parang no? Pero tinan mo, nandito ka pa rin. Kasi yung no ay hindi laging now over. Yung no ay pwedeng next opportunity. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, 5 araw bago magpasko, huwag lang tayong humingi. Sabi nga, Christmas is not about asking, but Christmas is all about giving. Magbigay din tayo sa Diyos. At ang pinakamagandang maibibigay natin sa Kanya ay ang magbigayan din tayo. He is not asking you to pay it back. Just pay it forward. Ipasa mo rin sa iba ang biyayang binigay at ginawa ng Diyos para sa iyo. Anong gusto mo
ngayong Pasko. Tahimik nating itong ibulong sa Diyos, pero huwag mong kalilimutang magpasalamat din sa marami na niyang binigay kahit hindi Pasko. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo na matularan natin ang halimbawa ni Maria ng may mababang loob, puno ng pananampalataya at laging handang tumupad sa kalooban ng Panginoon. Ang ating pong itutugon sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway sumulong sa ating paglalakbay sa pananampalataya sa ilalim ng paggabay at pagtuturo ng ating kaparian. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng ating pamahalaan naway gumawa ng lahat ng paraan upang maitaguyod ang kapayapaan at pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ang mga lalaki at babaeng nagtatalaga ng kanilang sarili sa Panginoon, naway maging tunay na saksi sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng tapat sa kanilang pangako. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ang mga kabataan naway maging tapat sa kanilang pananampalataya, bukas palad sa kanilang pagmamahal, at matatag sa kanilang hangarin. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ang mga namayapang tumugon sa tawag ng Diyos, naway makabahagi sa kagalakan ng hapag ng Panginoon. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ama naming mapagbigay, naging tao ang iyong walang hanggang salita nang italaga ng Birheng Maria ang kanyang buhay sa katuparan ng iyong balak. Matularan nawa namin ng kanyang halimbawa sa paghahanda para sa pagdating ni Jesus na iyong anak at aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, itangi mo po ang paghahain ito upang ang mga nagdiriwang ay magkasalo-salo sa sinasampalataya ng dapat na asahan
sa darating mong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinananabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat.
Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumao nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo. Sa langit ka, sambahin pangalan mo, sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming hakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ibahin dulot sa tukso at
Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, maniwala at magtiwala na may darating pa ring biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno, ang anak ni Maria. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kaligtasan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, sa mga pinapagsalo-salo mo sa iyong banal na piging, ay papakamtin mo ng tunay na kapayapaan bilang kapakinabangan sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bago ang araw ng Pasko, bilang pamilya, kayo ay tumahimik at manalangin ng sama-sama at hayaan ninyong ipagkaloob ng Diyos sa kanyang natatanging panahon at paraan ang biyayang para sa inyo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtam nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.